Gagawin po natin mga kapatid, why, bakit? Pagka tayo po ay nagsasanay. Amen? So, balikan muna natin saglit yung ano natin, yung ang ating unang natapos nga pag-aaral. Ano po yun? Praise and worship. Sa praise and worship, mayroon po tayong tatlong category. Outer court, inner court, and holy of holies. Yes. Ito po, tatlo po yun. And then, Ito, repentance, turning from sin, and return to God. So, yun pa ang ating pinaka-basic, ano kasi nito po talaga doon sa repentance. Ano pa? Sa Theology. Yung theology is dalawang word po yung na kinukumbine. Theo is God, at loge is logos, and ibig sabihin is word. Kaya nagiging theology, study about the word of God. Yun po yun. And then, soteriology. Soteriology, ganun din po yung soteriology. Is nahati rin po siya. Soter from the word soteria, which is Savior. Okay, and then logos, loge, yun po ay word. Kaya, nag-study po tayo sa about salvation. Okay po. And then, yung three tenses. repentance, mayroong Saka justification, sanctification, and glorification. Yung three tenses. Ibig sabihin, mayroon pong yung present, past tense, past and future. and future. Present, past tense, and future. Sabihin doon, yun ang kahulugan doon sa tatlong ating napag-aralan. Yung three tenses. Okay, so ano pa yung iba? Ano pa kayong naalala? Tapos pastor, yung nagpon na eh. Yung namili na kami pastor kung ano yung mga Okay, so nandun po tayo sa mga yung soteriology verses. Okay, yun po. So, thanks God. At I would say nga talagang nandun na po kayo. So, talagang ano lang, yung mas iral na lang po talaga ang kailangan. Bakit po? Sapagkat nandun na po yung tumutukma po yung mga ipinapaparating, mga explanation. Kailangan na po yung ipag-realize, talagang familiarization po ang kailangan doon sa mga verses. Kasi pag nagbigay ito ng verses, kung maaari, isang beses lang natin basahin, and then i-elaborate natin through our mind. Okay, yun po ang familiarization doon. So maganda na po yung nagiging resulta. Amen. To the glory. So dito na po tayo sa ating OT, NT. Ang ibig sabihin sa NT, New Testament. NT survey. So short yung sa abbreviation niya doon sa New Testament survey is NT survey. Yun po yung kanyang abbreviation sa New Testament survey. Yung ano nyo, yung halimbawa kung mag-take note kayo, pwede naman siguro take note nyo doon sa likod ng kuha para hindi maligaw yung take note nyo kung saan tayo nagbasa. Pwede kayo i-take note, pero i-klaro nyo lang na hindi marumi tingnan para hindi malilito yung pag-take note. Kasi itong books na ito nga ating mga pinapasayo sa ating system pass, ito ay magiging personal natin nga profile natin. Magiging pag-uwi natin sa Pilipinas, baon-baon natin ito para mayroon po tayong hindi na po tayo mahirap ang maghanap ng mga materialist. Kasi alam ba natin, isa sa pinakamahirap magturo yung walang materialist. Yun po talaga. Kapag walang materialist, ang hirap magtuturo. Bakit po? Sapagkat kailangan po natin yung mga reference pagdating po sa theology, pagdating po sa pangangaral natin. So bakit po kailangan yung itong mga reference?
Kasi nga itong reference ay nakagaling po ito sa mga Philippians. Nga kung saan, yung kinukumpare nila yung Bible nga nasusulat ay kinukumpare nila doon sa kanilang mga personal nila nga research, personal nila nga experience. So, kapag tumutugma, kaya sila ay kanilang sinusulat. Kapag tumutugma doon. Pero kung hindi tumutugma, hindi nila sinusulat dahil magiging contradict doon sa Bible. O yun po. Kaya, ito po ang pinaka-importante. Okay, so now, dito po tayo sa unang book. Unang book ng New Testament. Ano po yung unang book ng New Testament? Ano po yung unang book ng New Testament? Ang unang book. Ang New Testament, mayroon po siyang 27 books. Yung New Testament. Subukan nga natin, ito ang i-familiarize natin. Tingnan yung Bible. Bilangin natin kung ilan ang books ng New Testament. Start from Matthew to Revelation. Yan po ay 27 books. Subukan nga natin bilangin. Mas maganda yung bibilangin natin para tayo mismo ang makakaalam. Mayroon tayong personal na knowledge kung ilan po talaga yung live a book ng New Testament. Okay, dito sa kanyang table of content. Tingnan nyo po doon sa table of content nyo. Nandun po yung Old Testament and New Testament nakasulat. Matthew, Mark. Sa table of content, tingnan. Yan, tingnan yan. Di ba may bilangin natin? 14. Hindi. Hanggang Revelation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. Yeah. Yes. 27 po yung books of New Testament. So, ano po yun? I-memorize po natin ito. Mas maganda, i-memorize po natin ito. Itong 27 books. Ano po yun? Mag-start po tayo ng Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Timothy, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, First Peter, Second Peter, Second John, Third John, John, and Revelation. So, yun po ang ating i-memorize po natin yan. Okay? Kasi nagsusurvey po tayo sa New Testament. So, ang New Testament, nagkukumpos po siya ng 27 books. So, the first book of New Testament was Matthew. Okay? So, yung Matthew, sa kasaysayan, sa history, si Matthew po ay isang, ano po si Matthew? Tax collector. Kaya tingnan po natin. Okay, so basahin po natin. Sa unang dito sa kanyang introduction. So sabi dito, the book of Matthew. Matthew the apostle had been a dishonest tax collector driven by greed until Jesus Christ chose him as a disciple. Also called Levi, Matthew was not a standout character in the Bible. He is only mentioned by name in the list of apostles and in the account of his calling. Matthew is traditionally identified as author of the Gospel of Matthew. So, sa madaling salita, ito si Matthew, siya po yung unang na-record dito sa New Testament, siya po yung ang unang nagsulat sa New Testament.
Si Matthew po yun. Yan po natin. Ang outline of the book of Matthew. Ito po yun. Tandaan po natin ang pag-study natin sa itong 27 books, sinusurvey lang po natin. Ito ibig sabihin, nagkakaroon po tayo ng summary. Sinasummary lang po natin ang bawat chapter, ang bawat books ng New Testament kasi sinusurvey lang po natin. Unlike doon sa pag-aralan natin yung Revelation, kasi sooner, pag-aralan natin yung Revelation, yun ay himay-himayin po talaga natin yung Revelation. Bakit po sa himay-himayin? Pagkat nandun po yung mga importanteng mga bagay na hindi pa po nangyayari. Yung parating pa lang. Oh, yung mga prophecy na hindi pa po nangyayari ay nandoon po sa book of Revelation. Yun po. So itong Matthew hanggang John ay ano na dito, summarize lang po namin ang ating pagsusurvey. Kaya hindi po siya by verse, by chapter ang ating pagtutur, pag-aaral, kundi kinukuha lang natin yung kanyang buod. Kinukuha lang po natin yung kanyang karakter. Kinukuha lang po natin yung kanyang ministry. So yan po. Okay, so number 1, sinasabi dito sa outline of the book of Matthew, number 1, Matthew records the genealogy of Christ to prove him to be the promised Messiah in the Old Testament. Pagdating po sa OT, kung makikita nyo ng OT is that is Old Testament. Ang NT, New Testament, yun po, tandaan po natin yan para hindi po tayo malilito. Yun po. So saan po yun na itong na prophecy? Chapter sa Pastor. Ha? Doon sa Old Testament. Sa Genesis Pastor. Okay, so hindi po nakalagay dito, pero sa Genesis po yan. Sa Genesis po yan. Okay. So ang sabi dito sa number 1, the book of the generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Wala akong verse dito nakalagay box sa Matthew 1:1 po yan kasi nandito tayo sa Matthew records. So, nandun po, subukan na natin buksan yung Matthew. Chapter 1. Nandun po yung kanyang mga generation to generation. Opo, Pastor. Okay, basahin natin. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. No, sige pa, patuloy lang. Patuloy pa. Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob. Hanggang po na, hanggang Jesus Christ. Oh, ayan, ang And natin Jacob wala na yan. begat Judas and his brethren. And Judas begat Paris and Sarah of Tamar, and Paris begat Esrom, and Esrom begat Aram. And Aram begat Aminadab, and Aminadab begat Nason, and Nason begat Salmon. And Salmon begat Boaz of Rahab, and Boaz begat Obed of Ruth, and Obed begat Jesse. And Jesse begat David the king, and David the king begat Solomon of that had been the wife of Urias. And Solomon begat Rehoboam, and Rehoboam begat Abia, and Abia begat Asa. And Asa begat Josaphat, and Josaphat begat Joram, and Joram begat Osias. And Osias begat Jotam, and Jotam begat Achias, and Achias begat Ezekias. And Ezekias begat Manasseh, and Manasseh begat Amon, and Amon begat Josas. And Josas begat Jeconias and his brethren about the time they were carried away to Babylon. And after they were brought to Babylon, Jeconias begat Salateniel, and Salateniel begat Zorobabel. And Zorobabel begat Abed, and Abed begat Eliakim, and Eliakim begat Asor. And Asor begat Sadok, and Sadok begat Akim, and Akim begat Eliod. And Eliod begat Eleazar, and Eleazar begat Matam, and Matam begat Jacob. And Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Okay. So may salita, ito po yung sinasabi dito nga, from Abraham, David, to Jesus. Okay, nandun po yung henerasyon na, hindi po sa napuputol yung henerasyon.
from Abraham hanggang papunta doon kay David, hanggang dumating ko doon kay Jesus. So, yun po ang kanyang henerasyon. Hindi po napuputol yung kanyang henerasyon po ni Jesus Christ. And then, it was Matthew po ang nagsulat dito. Si Matthew po. Ano, so, yung tax collector. Bakit po? Kasi pagkat si Matthew po kasi ay masabi po natin siya isang masabi po natin na professional, masabi natin nga very smart, sapagkat meron nga po talaga siyang ang kanyang record ay siya po isang tax collector. So meaning to say, nakapag-aral po siya. May pinag-aralan po si Matthew. Kaya nalalaman niya at alam niya ang kanyang mga history mula kay Abraham going to David until Jesus Christ. Alam niya, kaya nasulat niya dito sa kanyang epistle, yung kanyang first chapter, verse 1 hanggang 16 to 17. Yun po ang kanyang record. So doon po natin makikita, pagdating pag-aaral po natin, sa pag-study natin, madali lang po natin itong maintindihan yung kanilang mga history record. Kung mapapamiliarize po natin ang kanilang mga record. Ito po ang isa po ka-importante, yung ma-familiarize natin yung mga record ng mga apostoles, mga prophets, yung man of God, mga warriors of God. Kapag ma-familiarize po natin ang kanilang mga history, madali na lang po natin siyang gagawing illustrations. Kung halimbawa, magkakaroon po tayo ng one day magkaroon po tayo ng time na tayo po ay mag-preach, and then magtitima po tayo ng the life of Christ, yung tema natin. So ibig sabihin, pag ang tema natin ay the life of Christ, madali po natin siyang i-elaborate, madali po natin siyang i-explain, i-expound kung familiar po natin ang kanyang history, kanyang record. So yun po ang pinaka-importante doon kung bakit magkakaroon tayo ng familiarization dito sa books, sa itong Bible. Sapagkat every time kapag tayo ay magtuturo, madali lang po natin mailalabot. Tandaan po natin, kapag hindi po natin alam yung ating tema, talagang hindi po natin ma-expound, ma-explain, ma-emphasize yung nais natin. Bakit saan po tayo kukuha ng saan po tayo huhugot? Hindi na po natin kabisado. Diba? Halimbawa, kagaya ni Jesus Christ. At the life of Christ, our theme for today is about the life of Christ. So, pagdating sa the life of Christ, ano po ba si Jesus Christ? Ano po? So, paano po natin siya gagawa ng isang body? So, of course, characteristic ni Jesus Christ, ang purpose, di ba? Nandun po yun. So, kapag kabisado po natin ang purpose, why Jesus Christ came, madali po natin siyang i-explain. Bakit? Alam po natin ang dahilan kung bakit po siya ay dumating. What is the characteristic of Jesus Christ? So, kung alam po natin kung ano nga po ba siya, so madali po siya. He was biologically, he was a son of carpenter. Yun po, di ba? So, madali po. So, yun po ang pinaka-importante is familiarization doon po sa mga history sa Bible. Okay, yun po. Kagaya po dito sa the book of Matthew, ang kanyang genealogy, ang kanyang generation to generation until Jesus Christ, from Abraham to Jesus Christ. Di ba? Ang dami. Ilang ano yun? Ilang generation yun? Oh? Subukan na natin yung ilang generation, balikan natin. Hanggang from Abraham to Jesus Christ. So, ilang generation. Makakompute natin dyan mabibilang natin. Kasi from generation to generation kasi ang sinasabi dito sa Matthew. Hanggang verse 17 yan, yung kanyang history na yan, hanggang verse 17.
Ha? 44? 44 nga henerasyon from Abraham? Kaya, tingnan natin yung makuha ba natin, matumbok ba natin yung kanyang henerasyon. Susurbihin po natin ito. Ito po yung New Testament survey. Susurbihin natin yung kanyang henerasyon. So, start dito sa verse 2. Abraham begat Isaac, 1. Isaac begat Jacob, 2. And Jacob begat Jodah, 3. And his brother Jodah begat Perez. And Sarah by Tamar, Perez begat Hezron. Hezron. And Hezron begat Ram. Ram begat Aminadab. And Aminadab begat Nashon. 17. And Nashon begat Salmon. Salmon begat Boaz. By Rahab, Boaz begat Obed. By Ruth, Obed begat Jesse. And Jesse begat David. David the king. David begat Solomon by her who had been the wife of Uriah. Solomon begat Rehoboam. So ilan na yun? 10. Rehoboam begat Abijah. 11. Abijah begat Asa. 12. Asa begat Jehoshaphat. 13. Jehoshaphat begat Joram. 14. And Joram begat Uzziah. 15. Uzziah begat Jotam. 16. Jotam begat Ahaz. 17. Ahaz begat Hezekiah. 18. Hezekiah begat Manasseh. Manasseh begat Amon. So 20 na. Amon begat Josiah. 21. Josiah begat ano ba yun? Jeconiah and his brothers about the time that were carried away to Babylon. And after they were brought to Babylon, Jeconiah begat Shealtiel, and Shealtiel begat Zerubbabel. Zerubbabel begat Abiud, and Abiud begat Eliakim. Ilan na? 25. And Eliakim begat Azor. Azor begat Sadok. Sadok begat Ashim. And Ashim begat Eliud. Eliud begat Elizar. Elizar begat Matan. And Matan begat Jacob. Ilan na? Dami na yun na. Nakalimutan ko ng pagbilang. Nalilito na ako. 21 na yun? And Jacob begat Joseph, 32. the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. So, all generation from Abraham to David are 14 generation. Tanda ba na? From Abraham to David are 14 generation. Okay na po. And then, from David until captivity in Babylon are 14 equals 14 plus 14? 28. 28. And then, in Babylon, until Christ are 14 generation. So, 14 plus 14 plus 14. 28. 14. 28 plus 14, 42. 42 generation. So, sa madaling salita, ang from Abraham, ang record lang po dito ha, sa sinulat ni Matthew, ang kanyang record from Abraham to David, take note po natin, is 14 generation.
And then, 2048, David to David to Babylon nga captivity is 410 equals 28. And then captivity from Babylon captivity to the price. Christ was also 14 generation. So equals 42 generation. Yan po. So, ang kabuuan ng history dito sa verse 1 until verse 17. Yun po ang kanyang kabuuan nga history. So, ang dami, di ba yung one? Kasi itong mga generation to generation, hindi kagaya sa time natin ngayon na ang edad natin ay maiksi lang ang ating edad. Dati, yung mga unang mga tao, ang kanilang mga edad ay mayroong almost 1,500. Sino po yung pinakamataas na the longest, the oldest na tao sa mundo, tao sa record sa Bible? Siya po ay si Me. Siya po ay si Me. Siya po ay si Methuselah. So, ang edad niya is 969 years old po si Methuselah. So, yun po sa malalaman po natin yan pagdating po natin doon sa OT survey, Old Testament survey. Who was the oldest na record in the Bible? It was Methuselah. Ang edad po ni Methuselah is umabot po ng 969 years old. Yan po. Okay. So, continue po tayo. And then sa number 2, sa number 1 dito, sa ating outline, the ancestry of Jesus Christ, the Son of God, is first examined by Matthew. Jesus is the long-awaited Messiah that would save man from consequences of their sin. Yun na nga po, Jesus Christ na nga po yung inaantay. Inaantay sa mundo para tubusin ang ating mga kasalanan. Kasi tayo po dapat ang aani or mapapahamak o mapaparusahan dahil po sa consequences. But Jesus Christ po ang sumalo doon sa consequences through the crucifixion. Doon po sa Calvary. Di ba yun po? So siya po yun ang pinakamatagal ng panahon na inaantay para apuhin ang consequences. That's supposed to be the world. Dapat yung mapapaparusahan. Pagdating ng world, tayo po yun. That is people. Pagdating po ng word, kaya po sa Bible po, meron po nasabi nga the word, ang sinasabi doon is nag-indicate po ito sa mga tao. Kasi hindi po magiging world ang mundo po walang tao. Ano po siya? Hugis lang po siya nga walang itong empty. No, walang ano. Kasi sa simula, di ba? Sa simula, ano po yung sinasabi sa simula sa Genesis 1:1? In the beginning God created heaven and earth. Earth pa lang ang sinasabi doon. Di ba? Wala pa po yung hindi pa po yung wala pang tao. Earth pa lang po itong form of ano pa lang po siya. Itong ground. So nung dumating po si Ida na sa si Eva ay nagiging world na po siya sapagkat mayroon na pong namamahala doon sa so kaya pagdating po dito sa Jesus Christ po ang nagiging alay sa sanlibutan, ibig sabihin nagiging alay sa atin. Yun po. Kaya yun po ang pinakamatagal nilang inaantay na dumating. So yun na nga po dumating po Jesus Christ. And then it was been ito nga promise talaga, prophesy long time ago since Genesis pa po yung prophesy na yun na mayroon pong
darating na tagapagligtas ng mundo. Mayroon po. Kaya po, malalaman po natin ito yung mga prophecy po dito sa sinasabi sa Genesis chapter 15, sa number 2. Ang sabi dito sa number 2, though God had hinted at a Savior as early as Genesis chapter 3, verse 15, a clear promise is not revealed until Genesis 12. Jesus would come from the seed of Abraham and bless all nations with the opportunity to receive the forgiveness of sin. Buksan nga natin ito sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 15. Mamaya ko pagdating ng 10:15, bigyan natin ng sa sister ito, si Sister Evelyn, bigyan kita ng pagkataon na yung dito yung sa ating actual na exam. Kagaya ng ginawa natin no Exhortation. last Sunday. So, bago po tayo mag Genesis 3:15. may notes ka ba sa kuan? Anong exhort, Pastor? Mag-choose ka dyan, magpili ka dyan sa ating soteriology verses. How you delivered and how you understand it. Yung kahit anong verse dito, Pastor? Yes, kayo po ang magpipili kung alin ang inyong exhort. You have just to elaborate. Okay. Para lahat po magkakaroon po ng magkakaroon po ng makapag-actual exam po. Yun po sa anong oras na ngayon? So, sa 10:15. Sa 10:15 po. No. Meron lang po tayong 20 minutes. Okay. So, makibasa po sa Genesis 3:15. The prince, Genesis 12:15, Pastor? 3:15. 3:15. Genesis 3:15. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So, yun po ay isang prophecy po yun. So, anong ibig sabihin? Yung ibang nag-interpret dito is ginawa nilang literal. But it is. Hindi po ito siya literal. It is talking about future. The coming Messiah. Pero hindi pa po ito nagiging klaro sapagkat unang sinasabi po ito. So, kailan po ito nagiging klaro na it was indicated talaga, it was Jesus Christ. Now, kung tingnan po natin, ito sa Genesis chapter 12, marami po yung sinasabi dito. Ang sabi sa Genesis chapter 12, na Jesus would come from the seed of Abraham and bless all nations with the opportunity to receive the forgiveness of sin. Yun po, kaya tingnan natin sa Genesis chapter 12. No. O sa ano po yun, wala po siyang sinasabi kung anong exactly nga verse, but kina-confirm po dito sa kuhan, mayroon po siyang verse na kina-confirm dito. O, dito sa kuhan, ano nga verse na kina-confirm dito sa verse na ito? Ito po, sa verse 7. Dito po na sa verse 6. O sa start po dito sa verse 4. Okay, tingnan po natin dito. So sabi ito, so Abraham departed as the Lord had spoken to him, and Lot
went with him. And Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Then Abraham took Sarah his wife and Lot his brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the people whom they had acquired in Haran, and they departed to go the land of Canaan, so they came to the land of Canaan. Abraham passed through the land to the place of Shechem, as far as that terebinth tree of Moreh, and the Canaanites were then in the land. Then the Lord appeared, and then the Lord appeared to Abraham and said, to your descendants, I will give this land, and there he built an altar to the Lord who had appeared to him. O, tignan po natin. Dito po yung nagsisimula po yung confirmation. Bakit? Kasi si Jesus Christ mismo, ang Panginoon mismo nagsabi nga, ang sabi nito nga, this land I will give to your descendant. Ibig sabihin yung kanyang kaharian. Descendant itong kanyang salilahi. Amen. Yung pong kanyang salilahi. So tandaan po natin, na sa record po sa Matthew, nag-start po doon kay Abraham po yung henerasyon ni Jesus Christ. So dito po nagsisimula. Ngunit hindi pa po ito nagiging transparent, itong nagiging clear. Hindi po ito naging clear sapagkat kasi simula pa lamang po doon sa mga prophecy. Kasi simula pa lang. Kaya hindi pa po siya clear. Ngunit nandoon na po yun. Nandoon na po yung word na sa Panginoon sapagkat ang sabi nga ng John, di ba, nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, nandoon na po yun. Ibig sabihin, nagsisimula pa lamang po dito yung pahiwatig, or sabihin po natin na nag-umpisa pa lang po ng pagpapakilala o pag-i-introduce na mayroon pong isang tagapagligtas na isisilang mula sa Abraham's descendant. Mula doon sa kay Abraham na lahi. Yan po. And then, ang Galatian, ang sabi po dito sa Galatian, ang sabi dito nga, though God had hated at a Savior as early as Genesis chapter 12 verse 15, as clear promise is not revealed until Genesis chapter 12. Jesus would come from the seed of Abraham and bless all nations with the opportunity to receive the forgiveness of sin. And Galatians chapter 2 at chapter 3 verse 8. Tingnan natin. Galatians chapter 3. Chapter 3 verse 8. So, sino nag-aura ng pagbasa ng Lucas? Galatians 3 verse 8. And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham, saying, beforehand saying, in you all the nations shall be blessed. O, diba? Nababanggit dito sa kay Abraham. Diba? So, ibig sabihin, magsisimula dito kay Abraham yung kanyang record. Kasi sabi nga, and the scriptures foreseeing that God would justify the Gentiles by faith. Who is Gentiles? Sino po yung Gentiles? Tayo po yon. Mga non-Jewish, mga non-Jew. Pag sabi po ng Gentiles, sila po ay mga non-Jew, sila po hindi mga Hudyo. Hindi sila mga Diyos, kundi sila po ay let's say itong outside na sa clan ng Jew, ng mga Israelites. So kasama na po tayo doon ng mga Gentiles. So by faith. Okay, and then nasabi dito
na God would justify the Gentiles by faith. Preach the gospel to Abraham for hand, saying, in you all the nations shall be blessed. Yan po ang sinasabi. So sa madaling salita, na sa time pa po ni Abraham ay pinaprophecy na po yung si Jesus Christ. Hindi pa naman po natin nagiging clear po masyado pagkat kasimula pa lang ng pagpapakilala. Until nga dumating po yung doon po sa Isaiah. Diba? Until hanggang dumating po yung Isaiah nga prophecy. Na sinabing Kasi child is born. nga sinasabi na po talaga sa Isaiah nga the child was born. Yan po. So, dito kay Abraham, unti-unti pa lamang po yun, unti-unti pa pinapakilala. Ayun po. And then, nasabi dito, hanggang sabi dito sa kuwan, God's purpose to forgive man of sin has always been. Ephesians chapter 1 verse 3. Okay. Ephesians. Ephesians chapter 1 verse 3. I thank my God upon every remembrance of you. Sige, basa. I thank my God upon every remembrance of you. 1:3. 1-3 sa Lord. Ephesians 1:3. Blessed be the God. To the God and Father of our Lord Jesus Christ, I bless the who God has of blessed Father. us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Amen. So yun po sinasabi nga, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly place in Christ. Yan po ang sinasabi. Okay. So, and this is the promise. Said promise was made to Abraham and later to David. So, ibig sabihin nga ang promise ay nagmumula doon kay Abraham. Tanda po natin how God promised Abraham. Paano po ang Panginoon nag-promise kay Abraham? And when was? Yung nag-promise siya kay Abraham nung nag-alay sa Abraham ng nung nakita ng Panginoon yung faithfulness niya, nung inalay niya sa Isaac, tapos doon siya nag-promise na ibibigay sa kanya ang buong nation. He will be the father of faith. Okay. So yun po, ang unang promise doon ay nagmumula po doon sa nung first visit. Nung first visit po ng Panginoon doon sa bahay ni Abraham, na which is there are three na nagpapakita kay Abraham. Who are they? Yun ang nagpapakita kay Abraham. Kasi sinasabi doon, parang si. Yun po. And then, ang sabi po ni Abraham, na kung maaari ay punta muna kayo dito at dito muna kayo papahinga at magkakatay ako ng pagkain para sa iyo. Di ba? Pagkain natin. Doon po yun ang unang visit ng Panginoon. So, and then, ang sabi ng Panginoon na naririnig ko ang sigaw ng yung kanya pangailangan. So, ang sabi niya, tandaan mo, pagbalik ko dito, yung asawa mo ay magbubuntis. Yun ang unang promise, ang unang visit niya. Yun po ang kanya unang promise. So, doon po yung nagsisimula yung generation ko ni Jesus Christ. Doon po kay Isaac, hindi po doon kay Ismael. Kay Isaac po yun. Kasi yung promise ng Panginoon kay Abraham ay magkakaroon po siya ng anak na nagagaling sa kanyang laman.
Yun po. Kaya nga po si Sarah, sabi Sarah, ngayon pa, tayo tanda na, di ba? So, sabi ng Panginoon, bakit ka tumawa? So, di ba, sabi, hindi ako tumawa. So, mayroon bang mahirap para sa akin? Amen. Di ba? Sabi ng Panginoon. So, tandaan niyo po, pagbalik ko dito, ay mayroon na kayong isisilang na anak. Po, nangyayari po yun. Yun po ang first na promise. So, ibig sabihin, doon po nagmumula po yung from Abraham, bigat Isaac, hanggang dumating po doon kay David, hanggang dumating po kay Jesus Christ. So, yung continuity, mayroon pong continuity doon sa generation to generation until na dumating po yung tagapagligtas. Okay po. And then Abraham bigat Isaac, and Isaac bigat Jacob, and Jacob bigat ito na pala yung henerasyon na nanggagaling po sa binabasa natin kanina. Okay. So, nandito pala po yun ang ating record. Mayroon pala tayong outline nito. Okay, sabi dito, 14 generations of the ancestry of Jesus are given from Abraham to David. Note that Jesus was of the tribe of Judah. Okay. Sino po kasi Judah? Sino po si Judah? Okay, si Jesus Christ, si Judah was one of the son of itong Jacob. Siya po ay anak po ni Jacob. Ibig sabihin, from Abraham, Isaac, and then Jacob. So, si Jacob ay, ang lolo ni Jacob ay si Abraham. Okay? Ngayon naman, yung sinasabi dito, na si Jesus Christ ay nagmumula doon sa tribes ng Judah. Kaya nga, di ba mayroon pong awit na Judah, yung he is the lion, the tribe of Judah. Di ba may kanta po yung ganon? Yan po yun. Kaya kasi si Jesus Christ ay nagmumula po doon sa kay Judah. Kasi iba-iba po yung pinanggagalingan po nila. Iba-iba po yung pinanggagalingan. But they are the same ng kanilang puno. Si Abraham po ang puno na nag-uugat ng napakamarami. Kaya nag-scatter po yung kanyang mga salinlahi po ni Abraham. Okay, bababasa natin yan dito sa Hebrews chapter 7 verse 14. Hebrews 7:14. Okay, sinasabi dito, for it is evident that our Lord arose from Judah, and which tribe Moses spoke nothing concerning priesthood. So, ito po nababanggit nga ito po ang mga ebidensya nga ang ating Panginoon ay nagmumula po doon sa lahi ni Judah. Yan po. Yun po nga kung saan, yun po ay sinasabi po doon sa book of Genesis chapter 49 verse 10. Sinasabi po yan doon sa Genesis chapter 49 verse 10. Verse 10. Yes. Genesis 49 verse 10. So ang sabi dito, ano ba yung kanito? Sige, pakibasa po. That is, except there will not depart from the Yes, yun po. nor the ruler stop from it between his feet until the two whom it belongs shall come in, the obedience of the nation shall be his. Okay. So,
continue sa 11. He will tender his donkey to a vine, is called to the choicest branch. Okay, so numero pa yan? He wash Ano pa? his garments in wine. He will wash his garments in wine, his robe in the blood of grapes. Amen. So ito ay isang prophecy. Now, paano pa ito? Ang sabi dito is the scepter shall not depart from Judah. So ano bang ibig sabihin dito? And then nasabi dito, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh come, and unto him shall be the obedience of people, binding his donkey to the vine, and his donkey called to the choice vine. He washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes. Now, ito ay isang prophecy nga kung saan ito ay mayroong malalim na kahulugan. Pero hindi po dito ini-specify, hindi po dito sinasabi specifically nga ito ay nababanggit nga ito si Jesus Christ lagi specifically nga word. In word wala po dito. Ngunit ang kaganapan, si Jesus Christ siya ay sumakay ng donkey, di ba? Siya po ay naghugas ng kasalanan. O yan po. Ang kanyang dugo, yung blood of grape, yung ay kanyang dugo ang siyang naghugas doon sa garments. Yung garments, yun pong ating mga dumi. Kasalanan. So dito hindi po na-specify mention na ito is Jesus Christ. But the fulfillment kasi ang prophecy po kasi ito yung prophecy. Yung prophecy is Ang prophecy, yes, ang prophecy ito ay isang bagay nga parating na pinapahiwatig. Isang maring mangyayari in the future na kung saan ay isang pahiwatig kagaya po yung sinasabi nga a son was born and then he was called everlasting father, Yes. Prince of Peace. Di ba? Wala naman po dito sinasabi na ito ay hindi na po nababanggit yung pangalan kung sino siya. Pero nandun na po yung prophecy. So kailan po yung nababanggit? Noong time po ng New Testament. Nababanggit po yung lahat ng mga prophecy. So ibig sabihin, nagkakaroon ng fulfillment po yung mga prophecy dito sa Old Testament. Nangyayari na po doon sa New Testament during po sa time of Jesus Christ. So yun po ang prophecy. So ibig sabihin, kaya nga po yung prophecy, mayroon pong magkakasama po yung sila. Mayroong ma-prophesy, mayroong ma-interpret. So ano po yung prophecy? Yung prophecy is gift po yan mula sa Panginoon. And that was ito ay ibinigay sa banal nga espiritu sa isang Diyos. And then mayroon pong word of interpretation. Kaya po bakit po mayroon pa pong word of interpretation? Sapagkat yung prophecy is pahiwatig. Kailangan ng mayroong mag-interpret na word of ito nga interpretation na mayroon pong wisdom doon sa prophecy para mabigyan po ng kalinawan, liwanag po yung prophecy. May kaalaman pa. Ayan po. Kaya yun po ang nangyayari. So ngayon, ang sinasabi sa letter C sa pangalawang page. Sa letter C, ang sabi sa letter C, and David begat Solomon of her that had been the wife of Uriah, and Solomon begat Rehoboam, and Rehoboam begat. So ito na po yung binabasa natin hanggang sa verse 16 to 17. So atin na po yung nababasa. So diretso na po tayo para hindi na nababasa na po natin ito kanina mismo sa Bible. So dito na po tayo sa ang sabi sa letter E. Ang letter E, sabi sa letter E, so all generations from Abraham unto David are 14. And generation
And from David to the carrying away to Babylon for 10 generations. So it was 28 generation. And from carrying away to Babylon and to Christ, into the Christ, for 10 generations. So it means we have 42 generation from Abraham to Jesus Christ. Kasi nababanggit naman po talaga dyan sa verse 17, di ba? Opo. Yung sa Matthew chapter 1 verse 17, nababanggit po, nasusulat po talaga yun doon na ang lahat ng henerasyon is mayroon po siyang tatlong category from Abraham to David, and from David to Babylon, and Babylon to Jesus Christ. 40 equals 42. So yun po. So now, next Sunday, dito po tayo sa page 3. Take note po sa page Sunday. Next Sunday. Next Sunday is dito na po tayo sa page 3. O kasi, bigyan po natin ng pagkatao si Sister Evelyn na mag-ano ng kanyang actual exam. O si Sister Evelyn.